Huwag naman po kayo ganyan magsalita. Alam nyo, matatalino po kayo pero sana naman ilugar nyo kung ano yung magandang biro sa hindi. Matatanda na po kayo. Siguro naman alam nyo kung gaano kasensitive ang mga kabataan. Saka po, alam nyo ba kung ano yung 10-second rule? Kung hindi kayang baguhin ng isang tao sa loob ng 10 segundo, huwag na kayo magkomento. Kung tungkol lang yan sa muta, sa tinga, sa dumi, o gulo ng buhok o damit, pwede kayo magbigay ng komento kasi kaya yung ayusin ng isang tao sa loob lang ng 10 segundo. Pero kung may kinalaman sa timbang, itsura ng muka, kapansanan, o mga bagay na mahirap mabago agad, huwag kayong magsalita basta-basta. Ang lakas niyo pong mag-body shaming, lahat na lang kailangan yung punahin. Ang sinasabi namin dito mga biro lang. Hindi naman ibig sabihin na sinabi na namin yon. Panlalait na kaagad. Katuwaan lang, ikaw naman oh. Ang katuwaan po, hindi nagiging dahilan para bumaba ang kumpiyansa ng isang tao. Kung yun ang kinatutuwa nyo, ay malamang po kayo na talagang may problema. Minsan, ginagawa na lang ding katuwaan ng iba ang panlalait ng kapwa. Pero sadyang ang bawat biro ay nakakasakit sa iba. Yun din ang magbibigay ng leksyon sa mag-asawang walang ibang ginawa kundi ang manlait. Ano kaya ang kahahantungan nila kung parehas silang mapaparusahan? Magagawa kaya nilang tumanggap ng pagkakamali o habang buhay na lang nilang pagbabayaran ang parusang naipataw sa kanila? Melanie, tawag ka doon. Pumunta ka raw sa kusina. Po? Ako raw po? Hindi naman po ako marunong magluto Saka wala naman po atang lulutuin. Ang sabi kasi, ilalabas na raw ang lechon hindi ba ikaw yon? Kagatin mo na lang tong mansanas. Mukha ka nang mas mataba pa sa baboy. Ano ka ba naman, love? Natatawa naman ako. Grabe ka naman sa mas mataba pa sa baboy. Alam naman natin na napabayaan sa kusina atong pamangkin mo Yun na nga. Hindi ko akalain na may itataba pa pala yan. Ano Melanie, bakit hindi ka kaya mag-diet Baka kahit timbangan susuko na sa'yo. Hindi naman po ako ganun kataba. Saka alam nyo naman po na tabain ang lahi namin, di ba? Mahirap po magpapayat kahit na sinubukan ko na. May nobyo ka na ba? Wala pa po. Ay halata nga. Baka matakot sa'yo ang lalaki, dambahin mo bigla. Ay, siya, doon na nga kami at tawang-tawa na naman ako kapag nakikita kita. Napairap lang si Melanie habang paalis ang kanyang tiyahin. Ang mag-asawa naman nakipag-usap sa mga kamag-anak nila. May pagsasama-sama sila na parte na rin ng tradisyon nila kada taon. Yun din ang araw na makikita nila ang mga kamag-anak na bihira lang din nilang makasama. Sa totoo lang, isa sa kinatatakutan ng mga kabataan ay ang makasalamuha ang mag-asawa na yon dahil lagi silang nilalait kahit na ano pa ang makita nila. Harap-harapan pa kung pagtawanan sila. Dalawa lang ang anak ni na Cecil at Danilo pero hindi nakadalo noong araw na yon dahil nasa ibang bansa. Maya-maya pa, nilapitan ng mag-asawa ang pamangkin ni Cecil na bagong panganak lang din. Ang cute ng anak mo, no? Medyo siya, mukhang tuta. Cute naman. Unang baby nyo kasi ng asawa mo aso, di ba? Bago ka nanganak. Kaya baka nalahian. Sinabi ng babae na mabalbon lang ang anak niya pero hindi naman ito mukhang tuta. Nainis na rin ito at umalis na. Hindi na nakipagtalo pa kay Cecil. Ang sensitive naman ng mga tao rito. Ganyan na ba mga kabataan ngayon? Baka kasi cellphone nila yan. Teka, si Mary Rose ba yon? Bakit ang pangit naman niya? Sa Facebook nakikita ko panay siya post na akala mo ang payat niya Yung pala mukha siyang butanding. Mukhang stress Dati ka mo siyang spoiled. Ngayon biglang expired. Maldita kasi yan Hayaan mo yan, di ko yan kakausapin. Baka mamaya mag-iiyak yan dyan. Tara na, kumain na lang muna tayo. Di ba yun ang pamangkin mong nagpailong? Sino ba yan? Si Mickey. Nagpakilay nga rin yan, pero mukhang kinaskasapwit ng kaldero ang kilay. Hayaan mo na yan sila, mamaya na yan. Ay sige tara, lapitan natin sila.
May mga pamangkin siya na kusang lumalayo kapag lumalapit siya. Pero may isang pamangkin siyang hindi agad nakaalis kaya nalapitan nila. Hoy, dalaga ka na pala, Jessica. Grabe, ang payat mo namang bata ka. Ano yung nasa mukha mo? Ang dami mo naman tigyawat. Aba, mas tadtad dyan sa noo mo eh. Ang lapad na nga niyan. Ano, kumusta ka naman? May boyfriend ka na ba? Nahihiyang ngumiti ang dalaga at sinabi na wala pa siyang nobyo. Sinabi niya rin na hindi pa siya handa at masyado pa siyang bata. May oras pa naman para sa paghahanap ng magiging kapareha. Nag-aaral pa rin siya. Anong single by choice? Baka ka mo no choice kasi wala nang pipili sa'yo. Kung ako sa'yo, magpataba ka muna tapos magtanggal ka niyang tigyawat mo sa pagmumukha mo. Sus! Walang single by choice ngayon. Ang mga single ngayon, mga no choice kasi walang manliligaw. Malay mo naman, magkaroon niya ng nobyo. Basta bulag. Kahit bulag, di mahahawakan ang mukha niya. Baka isipin nun, nagsyota siya ng semento na baku-bako. Magtaka ka bigla bakit sa mukha napunta yung kalyo. Nagtawanan ang mag-asawa. Malakas yun na nakapukaw ng atensyon ng iba. Mukhang alam na nila kung ano ang pinagtatawanan ng dalawa. Masaya lang naman sila kapag may ibang tao ang bumababa ang kumpiyansa. Nang matapos ang kasiyahan na yon, nagsiuwian na ang lahat. Wala na ring ibang kumausap sa dalawa kahit sa social media. Ang madalas lang nilang nakakausap ay si Melanie na lumapit na ulit sa poder ng ina. Nakapit-bahay lang din nila. Nandiyan na pala uli yung pamangkin mo? Yung butanding? Oo, dyan na ulit titira. Ewan ko, yun ang sabi sa akin. Kaya nga lumilindol kahapon kasi nakita ko siya nagtatakbo. Kapag pala magkasama sila ni Victor, tapos na. 2 buhala ba naman yun eh? Oo, kapag kasama nila si Berna, ayun, mas kawawa ang payat na bata. Kung anong itinaba ng ate niya, siya namang ipinayat niya. Inuubusan ata ng pagkain kaya ganun. Payat nga siya, pero pabigat naman sa buhay. Oo nga no, hanggang ngayon wala pa rin yung trabaho. Ilang taon na siyang graduate, di ba? Work from home nga raw siya. Yun ang narinig ko. Anong work from home di ba nurse ang tinapos niya? Paano niya gagamutin ng pasyente? Sa Facebook ba? Video call sila? Aba, malay ko sa kanya. Bahala siya. Sinabi ko nga sa kanya na patulong siya kay Bunsoy para mapunta rin siya sa ibang bansa. Kaso wala naman natang plano sa buhay. Hayaan na natin sila. Buhay naman nila yon. Nagpatuloy ang mga araw at tila ba ang nagiging libangan na lang ng mag-asawa ay ang panlalait sa mga nakikita nilang tao. Kakilala man nila o hindi. Kahit pabata o matanda, walang ligtas sa kanila. Minsan, kahit na wala naman silang salita na sinasabi, nagtatawanan na lang silang dalawa. Kapag may kakaiba silang nakita, tinginan pa lang ay nagkakasundo na sila. Gano'n naman na sila noon pa man. Mas lumala lang noong tumanda na sila. Isang araw, umuwi sila galing ng pagsisimba. Pagkarating sa bahay, nag-umpisa na namang manlait ang mag-asawa. Kita mo yung anak ni Luz? Di ba? Yun yung sinasabi niyang model sa mga patalastas. Baka kamo model yun ng before and after. Siya yung before, tapos magandang babae na sa after. Kapag naglalakad siya, mas nauuna pa ang uso niya. Kahit ata nakapikit ako, hindi ko panonoorin yung patalastas dun Ano yun, model ng suka? Hindi pa nakakatikim, nangangasim na. Baka model ng tawas. Mukhang amoy putok Ang dami kong gustong sabihin kanina Dami ko kasing nakikita kaso nasa simbahan tayo. Sandali lang Iinom muna ako ng tubig. Ang sakit na ng pangako kakatawa. Natatawa ako doon sa babae kanina. Di ko kilala yon. Hapit na hapit ba naman yung damit niya? Parang lumpia na pinilit pagkasyahin yung pambalot.
Hindi man lang ba yun nahiya? Mukha siyang tanga sa suot niya. Tapos yung kilay niya pa parang paningin ni Leslie, hindi pantay. Hanep, bakit ba ang daming kalait-lait na tao sa paligid? Akala ko ako lang ang nakakita eh. Yun nga ang sasabihin ko sa iyo kanina. Muntikan ko pang maibuga yung iniinom ko. Hay, ewan ko ba. Isa pa, tawan-tawa ako dun sa si Hazel. Yung katabi niya na nakakulay brown. Yung doon sa unahan natin nakaupo. Yung unano. Naalala ko na naman. Akala ko bata yun. Nagtataka pa ako kung sino yun eh. Akala ko pa nga, pamangkin ni Hazel. Kaso naalala ko, lumipat na ng bahay yun. Tapos, pagharap. Tawang-tawa ako. Teka lang, natatawa na naman ako. Ay, naku, naiihi ako. Kasi pagharap niya, nagulat ako. Akala ko sinapian ng masamang elemento. Ang laki ng mukha niya, tapos unano pala. Nasa lubong pa natin yung paglabas ng simbahan. Tawang-tawa na naman ako. Naka black and white pa. Para siyang penguin. Habang nagtatawanan ng mag-asawa, biglang may kumatok sa pinto nila. Si Danilo ang nagbukas nun. Bumungad sa kanila ang isang kapitbahay nila na nanghihiram ng gamit. Love, pahiram daw ng ngawali na malaki. Ha? Ngawali? Oo, ngawali daw. Magluluto raw sila ng mingo. Ay, sino ba yan? Ay, ang walang hiya. Ingaw lang malayan. Inge, uni mo na ang ngawali. Mengi ang humingo mamaya, ah. Humagalpak na naman ng tawa ang dalawa. Natawa na lang din ang kapitbahay nila dahil sanay na ito sa pagbibiro ng mag-asawa. Mabuti na lang din at hindi siya mabilis mapikon. Ilang araw pa ang lumipas, may mga bago silang ginagawang biro. Meron din naman na mga luma na at paulit-ulit na lang. Isang hapon, nagsasampay si Melanie sa labas ng bahay nila. Nakita siya ni Cecil. Masarap magluto, mama mo, no? Opo, lagi naman po, di ba? Halata kasi sa'yo eh. Lalo kang tumaba ngayon. Panty mo ba yung nakasampay na yan? Aba, parang pwede ko na yung gawing duster ah. Nakita niyo naman tita na short po yan. Akala ko panty mo na yan eh. Pero sure ako yung panty mo pwede ko nang gawing duster. Sige po, kung diyan kayo masaya. Ang sensitive mo naman. Bakit nakabusangot ka na? Normal na mukha mo yata yan. Kapag mataba talaga yung pisngi, akala mo laging galit na galit eh, no? Tita, alam ko naman po na mataba ako. Hindi niyo na po kailangan paulit-ulit na sabihin sa akin. Opo, dambuhala po ako. Baboy pang lechon. Ano pa po ba? Pangit po ako. Sige po. Nakita ko nga po pala kayo nung linggo. Di ba po nagsimba kayo? Narinig niyo naman po ba ang sinabi ni Father? Di ba po ang leksyon ng araw na yon ay tungkol sa pagiging mapanglait na tao? Aba tita, masama po yung ginagawa niyong ganyan. Alam niyo po, dapat nagbabago na kayo. Bata pa lang ako, laitera na kayo. Hanggang ngayon po ba naman? Aba Melanie, hindi panlalait itong ginagawa ko. Nagbibiro lang ako kapag nagsasalita ako. Hindi ko naman akalain na masama na pala yun para sa inyo. Tita, masama po talaga ang puna ka ng puna sa mga nakikita mo. Kapag nakakita ka ng mataba, ipangangalandakan mo pang mataba. Tapos kapag kasama mo si Tito Danilo, parehas kayong manlalae tapos tawa kayo ng tawa. Kapag nakakita kayo ng payat, kung ano-ano tinatawag nyo. Pinagsasabihan nyo sila ng tingting. Lahat ng napapansin nyo, nilalait at pinagtatawanan nyo. Huwag po ganun ah. Matanda na po kayo. Dapat ngayon palang nagpapakabait na kayo eh. Paano kayo kukunin yan ni Lord? Basta alam kong wala akong ginagawang masama. Sa totoo naman na nakakatawa ang makakita ng kakaiba, di ba? Kahit naman hindi ako. Makita ko palang na may mataba, matatawa na agad ako eh. Hindi po yun normal, tita.
Iba-iba po ang pinagdaraanan ng mga tao. Kaya wag na po kayo maging dagdag sa insecurities nila. Hindi lang physical na itsura ng tao ang pinupuntiryan nyo eh. Pati na rin pag-aaral nila at desisyon sa buhay. Pati na rin pala trabaho. Akala nyo po ba hindi ko alam yun? Narinig ko kayo na pinagtatawanan nyo si Ate Mau kasi katulong lang siya sa ibang bansa. Tapos kapag kamo nasa Pilipinas, akala niya Miss Universe siya na pinapansin ng lahat. Sus, di ka lang pinapansin eh. Hay, ewan ko sa'yo. Nagpapatawa lang naman ako tapos ang OA mo na. Ang mga kabataan ngayon hindi na pwedeng biruin, sumasama ka agad ang loob. Ang sensitive. Hindi gaya nung panahon namin. Naiinis na umalis si Cecil sa harapan ng kanyang pamangkin. Sinabi niya yon sa kanyang asawa pero dinaan na lang ni Danilo ang lahat sa pagpapatawa. Mga biro na silang dalawa lang din naman ang natutuwa. Ilang araw pa ang lumipas, palagi pa ring nag-uusap ang mag-asawa tungkol sa mga tao sa paligid nila. Isang hapon, nagpapahangin ang mag-asawa matapos nilang makitang dumaan ang isa nilang kakilala. Nagtawanan na naman sila kahit na hindi pa naman sila nag-uusap. Kapag talaga nakikita ko yung si Julia, naaalala ko yung ngipin niya. Ang bata pa niyan pero bungal na. Wala na talaga lahat ng ngipin niya, no? Mas malala naman si Beverly. Hindi lang ngipin ang absent sa kanya, pati yung buhok niya. Kahapon, nasa pilahan ako ng Mercury. Aba, gulat ako siya pala yung nasa unahan ko. Ang laki ng poklat sa ulo eh. Naaalala ko na naman. Ano ka ba? Tawang-tawa na naman ako ngayon. Nagulat pa nga ako noon kasi nagpariband siya. Tapos paghawi ng buhok niya may poknat pala. Ang laki talaga, dito pa sa gitna. Biniro ko ano pa ipapariband sa kanya. Bilang na lang ata ang buhok niya Nagalit ba naman? Ang sabi sa akin meron daw siyang ano ba yun? Alopecia ata yun. Basta yung naglalagas daw ang buhok. Sa nakakatawa naman talaga makakita ng poknat, di ba? Nagalit nga sa akin. Ang sabi ko ba naman sa kanya lagas na ang ngipin, lagas pa ang buhok. O tapos, nagalit din sa'yo. Hindi na mabiro. Hindi naman siya kagandahan. Naalala ko nga sa kanya si paring Bintoy sumalangit nawa. Di ba yung hairline nun mataas din? Lolo niya yon, di ba? Kako sa kanya, sa susunod niyan, yung noo niya parang pwede nang ipantapat sa araw. Magre-reflect pabalik. Ang kintab pa naman kapag walang buhok. Ang sakit na naman ng pangako katatawa. Ay, hayaan na natin sila. Pero natatawa pa rin talaga ako. Hanggang sa sumapit ang gabi, tawa pa rin ang tawa ang mag-asawa. Wala silang ibang ginawa kundi balikan ang paulit-ulit na kwento ng mga taong nakilala nila. Kinabukasan, maaga silang gumising dahil may kasal silang pupuntahan. Hindi pa nga dapat sila imbitadong dalawa, pero dahil ang mga magulang ng babaeng ikakasal na ang nagsabi sa kanila, nagpunta sila. Galante kasi ang mag-asawa kapag may mga ganyang okasyon. Pamangkin nila ang ikakasal kaya bumili rin sila ng mamahaling regalo. Malaking pera din ang naisip nilang isabit kapag magsasayaw na ang bagong kasal. Pagdating pa lang nila ng handaan, nakita na nila ang ilan sa mga kamag-anak nila at kamag-anak ng napangasawa ng kanilang pamangkin. Nakita mo na ba yung asawa ni Carmi? Kanina, tinuro sa akin. Ano? Kumusta naman ang itsura? Maganda yun si Carmi Siguro naman maayos-ayos naman yung napangasawa niya. Ay nako, hindi naman sa panlalait dahil masama yun Akala ko nung unang kita ko tagahakot ng basura. Yung kulay ng balat niya mukhang hindi naman totoong mayaman. Mukha panlibagin, aba. Kilala ko na. Yung pala yun. Hindi yata mapili sa lalaki ang pamangking mong yun Mukha nga. Hayaan na lang natin. Buhay naman niya yan Nagpatuloy ang oras. Masaya naman ang lahat. Nagkaroon ng mga biruan pero halos lahat sila ay abala sa espesyal na araw na yon. Hanggang sa may napansin na naman ang mag-asawa. Sa likuran lang din nila nakaupo si Melanie na naririnig ang usapan nila at ang biruan.
Oh, bakit gano'n naman maglakad yun? Para siyang tikbalang na nakunan. Naunahan mo ako. Yan nga rin yung sasabihin ko eh. Nakita ko na yan kanina nung pumunta ako sa baryo. Ang sabi, kapatid yata ng groom. Nakita ko rin kasi siya kanina nagpapapicture. Kapatid ng groom? Aba, mukhang iba-iba ata ang katangian nila. Kaya naman pala umaaraw at umuulan kanina. May tikbalang pala na ikinasal. Sana naman wag maging ganyan na magiging anak nila, no? Baka lumagana pa ang mga tikbalang dito sa atin. Sakupin na nila ang sangkatauhan. Tita, mawalang galang na po ah. Naririnig ko kasi ang pinag-uusapan nyo. Maawa naman po kayo sa tao. Halata naman na may sakit yan kaya ganyan maglakad. Kita rin na hindi pantay ang paan niya, di ba? Nako, hindi ko naman siya nilalait. Dinidescribe ko lang naman siya ah. Hindi po pala panlalait yung sabihan yung tikbalang na nakunan. Katuwaan lang naman. Hindi ko naman sinabi sa kanya, di ba? Ikaw na lang ang nakikinig, ikaw pa ang nasasaktan. Makitawa ka na lang kung natatawa ka. Hayaan mo na, love. Kumain na lang muna tayo. Baka kung saan na naman mapunta tong usapan yung na ganito eh. Hindi ka mananalo sa pamangkin mo. 3 tao ang bilang ng katawan yan eh. Ay, grabe naman kayo, Tito. Imbis na kayong umawat kay tita, nagtandem pa talaga kayo sa panlalait, ano? Kung ako sa inyo, tigilan nyo na tong kalalait nyo ng ganito. Maawa na lang kayo sa ibang tao. Kasi kahit yung kapansanan nila talagang pinupuntirian nyo pa. Hindi naman dapat ganon. Dapat nga may isa sa inyo na matino. Yung pipigil kapag may isa na sobra na sa panlalait. Naku, wag kang plastic dyan. Para bang hindi ka nanlalait ng tao ah. Parang hindi ko alam na lahat ng tao may taglay na panlalait sa katawan. Pinagtatawa na ng ibang tao. Ako po, tita. Sige po, inaamin ko po na mapanlait akong tao. Pero ako kasi nilulugar ko naman. Kapag alam ko na hindi dapat laitin, hindi ko naman nilalait ah. Lalo na kapag may kapansanan. Saka kapag hindi ko kilala o kaklose, hindi ko nilalait. Kasi nga hindi ko naman alam kung ano ba yung mga pinagdaanan nila sa buhay. Ang plastic talaga. Hindi po yun ka-plastikan, tita. Alam nyo, kayo po ang tao na mahirap ma-encounter. Kahit ata si Satanas matatakot kayo ma-encounter eh. Okay, sige. Bahala ka dyan. Hindi ko na sila pupunahin. Tutal, buhay naman nila yun. Sana po hindi puro salita, ano? Hindi yung matapos yung manlait at pagtawanan sila ang buwelta nyo, hayaan na sila kasi buhay naman nila yun. Huwag po ganon. Matanda na kayo, dapat nagpapakabait na kayo. Hindi na kumibo ang mag-asawa, pero hindi ibig sabihin nun ay tumigil na sila sa panlalait. Kapag may nakikita silang kakaiba, wala silang ibang ginawa kundi ang tumawa. Minsan, may ilan na nakikisabay ng tawa sa kanila, kaya ang akala nila ay tama na ang kanilang ginagawa. Lumipas pa ang ilan pang mga araw. Nasa labas ang mag-asawa, kumukuha ng padala ng mga anak nila. Mag-grocery na lang muna tayo, tapos yung laundry kunin na rin natin. Bukas na lang yon. Ang sakit ng balakang ko ngayon eh. Tingnan mo yung ulo ng bata. Parang oktagon. Puro kanto. Ha? Saan? Ayun oh, yung nakakulay blue na bata. Ayan, sa unahan ng babaeng buhag-hagang buhok. Ay, hala. Oo nga no. Bakit naman ganun ang ulo niyan? Parang nung baby pa ata yan na sobrahan yung doktor sa pagsampal sa kanya. Pinagtawanan nila kahit ang bata. Hindi lang naman yun dahil ilan na rin ang nakita at nasa lubong nilang naging sentro ng mga biruan. Hanggang sa makauwi na sila sa kanilang bahay, ganun pa rin ang ginagawa nila. Sa totoo lang, ilang beses na ring may nakarating sa mga anak nila na sumbong tungkol sa panlalait nilang mag-asawa. Pinagsasabihan naman sila pero bilang matatanda na sila, wala silang ibang pinakikinggan. Hindi rin naman sila matiis ng mga anak nila kaya nagpapadala pa rin ng pera ang mga ito. Kahit na hindi naman, may ipon sila at kada buwan ay may natatanggap sila. Mayaman ang mag-asawa. Mabait kung lalapitan at hihingian ng tulong. Ang ayaw lang ng mga tao sa kanila ay ang paraan nila ng pananalita at panlalait.
Walang pinipiling oras. Kapag pakiramdam nila gusto nilang tumawa, pagtatawanan nila ang anumang makikita nila. Kinabukasan nun, nasa labas na naman si Cecil. Wala ang kanyang asawa dahil ito ang lumabas para bumili ng pagkain nila. Nakita ni Cecil ang isa niya pang pamangkin na kasama ni Melanie. "Oh, Nika, kumusta ka na? Tagal na kitang hindi nakikita ah. Tumaba ka ata. Hindi naman ganyan ang katawan mo noon, di ba? Ah, baka dahil kasasama mo yan sa pinsan mong to. Ano, sinasama mo ba tumambay sa kusina yang si Nika?" "Tita, may pikos kasi yan si Nika kaya nadagdagan ng timbang niya. Hindi na nga yan gaanong kumakain dahil may mga bawal din sa kanya." "Ah, akala ko naman kasi tambay kayong dalawa sa kusina. Tagatikim ng pagkain kaya nanabana. Ano naman ang nangyari sa trabaho mo?" Sinabi ng dalaga na wala na siyang trabaho dahil nagkaroon ng problema sa kumpanya nila at umalis siya. Sa ngayon ay nagbabakasyon siya kaya nagpunta siya sa bahay ni na Melanie. "Ah, oo, tanda ko na. Nagkwento nga pala yung tatay mo sa akin. Parang ang sinasabi niyo pa ata na minalas kayo?" "Nako, hindi uso ang malas na yan. Baka naman kasi ikaw talaga ang may problema, ano? Tapos pansin ko pa ni hindi mo man lang inaalagaan yung sarili mo. Basta ang payo ko sa'yo, huwag kang magpapakataba maigi, ha? Kapag mataba pa naman, mababaho. Tingnan mo yung pinsan mo. Kahit multo, hindi yan susundan dahil lang asim." "Biro lang ah. Baka magkapikunan na naman tayo. Enjoy ka sa bakasyon mo." Umirap lang si Melanie. Kasabay nun ay umalis na rin silang dalawa. Habang nagpapatuloy ang mga araw, palaging nagtatagpo ang landas ni na Cecil at pamangkin niyang si Melanie. Para bang silang dalawa ang laging nagkakabangga. Kung ano ang pagbibiro ng ginang, siya namang kontra ng pamangkin. Isang araw, magkasama silang mag-asawa sa bahay. Linggo, katatapos lang nilang magsimba nung mga oras na yon. Nakasabay naman nila sa pag-uwi si Melanie. Siguro, pang 2 tao na lang ang ibayad natin. Abay, kawawa naman ang driver. Ang baba na nga ng tricycle niya. Tapos baka bigla pang maplatan. "Hindi na lang po ako sasabay, Tito. Sa iba na lang ako sasakay." Nako, huwag ka nang magtampo. Wala ka nang masasakyan. Kita mo naman ang dami naghihintay oh. Panigurado ako niyan, wala rin naman magsasakay agad sa'yo rito. Ang kaunti lang ng pumaparada at dumaraang sasakyan oh. Dito ka na sa loob. Hayaan mo, okay lang yan. Kaysa naman maglakad ka tapos matagtag pa. Baka pumayat ka niyan. Tiniis na lang ng dalaga ang mga birong hindi nakakatuwa. Kahit nasa biyahe sila, panay pa rin ang biro ng kanyang tiyahin na katabi niya sa loob ng sinasakyan nila. Panay siya tawa sa mga bagay na hindi naman sana nakakatawa para kay Melanie. Sa mga lumipas na araw, walang pagbabago sa mag-asawa. Kung ano ang nakasanayan na nilang biro, yun ang ginagawa nila. Hanggang sa isang araw, may isang pamangkin nila ang nakituloy sa kanila. Mag-aaral ito at hindi nila kayang kumuha pa ng uupahang bahay. Dahil 2 lang naman ang mag-asawa sa bahay nila, sila na mismo ang nagpresenta na doon na lang patuloyin. May mga kumokontra pa nga kay Junjun, lalo pat alam nila kung ano ang ugali ng dalawa. Paano pa raw kaya kung kasama niya sa bahay ang mga mapanglait na matatanda? Pero wala naman siyang ibang pagpipilian dahil walang kamag-anak na handang magpatuloy sa kanya. "Dito ka na lang magkwarto. Malinis na yan. Kwarto yan ng Kuya Uning mo. Pero sa December pa naman yun uuwi." Boy, naengkanto ka ba? Kasi ang mukha mo parang mas magaspang pa sa ugali namin eh. Nauso lang ang tigyawat. Nakiuso ka pa talaga, no? Baka yan ang trending sa mga kabataan ngayon. Noon sa atin, paramihan ang naaabot sa buhay eh. Pero ngayon, paramihan na ng naputok na taghihawat. Hindi ko rin po alam, Tito, pero pagaling naman na po siya ngayon. Buti naman. Tapos kumain ka ng marami ha. Mukha ka ng butiki dyan. Ang haba ng leg mo, tapos ang liit pa ng ulo mo. Yung buhok mo parang hindi mo pa sinusuklay.
Ayusin mo naman ang sarili mo. Baka laitin ka ng mga tao dyan sa labas, oh. Okay lang po. Bago pa naman nila ako laitin sa labas, nalait naman na ako rito eh. Salamat po pala, pinatuloy niyo ako rito. 1 taon lang naman po to. Mag-aambag na lang po ako ng gastusin dito sa bahay. Ano naman ang ipang-aambag mo? Baka pambili ng shampoo di mo rin kaya. Hayaan mo na. Itabi mo na lang yung pera mo para may magamit ka kapag nag-apply ka. Diyan lang pala yung bahay ni Taba Chingching. Kung sakali na gusto mong magpunta sa kanya, hingi ka na rin ng kaunting taba sa kanya. Kinulang yung sayo, sumobra naman yung kanya. Sige po, salamat po ulit. Sa mga sumunod na araw na lumipas, natitiis naman ng binata ang mga biro sa kanya ng mag-asawa. Hindi naman siya madaling mapikon. Minsan pa nga ay sumasabay siya. Pero ang pansin niyang pikon na pikon sa dalawa ay ang pinsan niya. Minsan pa nga magkasama silang dalawa na pag-usapan nila ang mag-asawa. Nag-comment pa kamo yan sa picture ko. Sabi niya bakit nga raw mukha lang ang pinapakita ko. Baka hindi raw kasi kasya sa screen ng cellphone yung katawan ko. Masyado raw malaki. Diba? Sino ba naman ang hindi maiinis? Ang dami kaya nakakita nun. Yung iba mga kaibigan ko pa. Tawang-tawa sila. Naku, hayaan mo na lang yan sila. Alam mo naman mga bata pa lang tayo, gano'n na sila manlait, di ba? Parang hindi sila mabubuhay kapag hindi pinagtatawanan ng ibang tao. Kumusta ka naman doon? Malamang yan ang daming panlalait na sinasabi nila sa'yo doon, ano? O kaya naririnig mo sila na nanlalait ng ibang tao? Dami kong naririnig sa kanila. Minsan natatawa na lang din ako eh. Hindi ko alam kung sino yung sinasabihan nilang kulot na kapag nasa dilim daw ngipin yung nagbibigay ng liwanag sa buhay. Ah, si Oscar yun. Yung lagi nilang niloloko kasi nga maitim yun tapos nagbebenta pa ng uling. Sinasabi nila na pinapaligo nga raw yung uling kaya ganon. Naku, marami pa yan. Minsan nga kahit sa social media. Tapos kapag pinagsabihan mo naman, ang gagawin niyan maiinis sa'yo. Na kesyo ang mga kabataan ngayon sobrang sensitive. Hindi nga gaya nung panahon nila na wala lang yung mga ganong klase ng biro. Nakakaloka. Kung ako yan, naku hindi ko kaya makasama sila sa iisang bahay, no? Base naman sa pagkakakilala ko sa kanila, wala naman, okay naman. Nakaka-offend lang talaga yung mga joke nila. Pero mababait naman sila. Hoy, hindi mabait kapag mapanlait, no? Ewan ko kasi hindi rin naman ako mabilis ma-offend eh. Sanay ako sa mga ganong biro. Yung mga kaibigan ko kasi malala rin manlait. Baka sanayan lang talaga. Pero pinagsasabihan naman nilang mga anak nila eh. Ano lang talaga siguro iba yung generation nila sa generation natin kaya ganun. Naging malalim ang usapan ng dalawa. Lahat ay tungkol sa mga sensitibong pagbibiro ng mag-asawa pero sa huli magkaiba pa rin sila ng opinyon. Isa ay sang-ayon na hayaan na lang ang dalawa, ang isa naman ay hindi. Pero kahit na ganon, wala namang naging samaan ng loob. Isang araw, nagkaroon ng kasiyahan kung saan kasama na naman ang mag-asawa. Hoy John, doon ka muna sa mga kabutiki mo. Ano yan? Parang kulto ng mga butike. Tapos sama nila si Melanie. Nakinuha naman ang lahat ng taba. Mas mataba nga siya ngayon eh. Kita ko siya kanina pero hindi ko pinansin. Parang yung mukha niya ganun na parang sasabog na. Tapos nakabusangot pa. Mukha siyang Angry Birds ba yun? Yung nilalaro ng mga anak natin noon. Oo, Angry Birds nga. Paano? Nasobrahan din sa pula ang mukha niya. Panay ba naman Redyub eh? Nagpatuloy ang buong maghapon na walang ibang ginawa ang mag-asawa kundi pagtawanan ang anumang nakikita nilang kakaiba. May mga kasing edad din nila ang nakikisabay sa kanila habang ang mga kabataan ay naiinis sa kanilang ginagawa. May mga nilalapitan silang mga pamangkin nila. Yung iba nakikisama habang yung iba todo ang iwas sa kanila. Oh Ginny, bakit naman ganyan ka tumayo? Ang tangkad mo na sana kaso kuba ka naman. Ayusin mo naman yung likod mo, sayang ka. Yun na nga ang sabi ko sa kanya. Mukha siyang kampanerang kuba niyan. Ayaw naman niyang makinig. Nakaka-offend daw ang biro ko kanina. Totoo lang din naman ang sinabi ko sa kanya. Habang nagsasalita ang mag-asawa,
Bigla namang dumating si Melanie. Naiiyak na kasi ang dalaga na kausap ng mag-asawa. Huwag naman po kayo ganyan magsalita. Alam nyo, matatalino po kayo pero sana naman ilugar nyo kung ano yung magandang biro sa hindi. Matatanda na po kayo. Siguro naman alam nyo kung gaano ka-sensitive ang mga kabataan. Saka po, alam nyo ba kung ano yung 10-second rule? Kung hindi kayang baguhin ng isang tao sa loob ng 10 segundo, huwag na kayo magkomento. Kung tungkol lang yan sa muta, sa tinga, sa dumi, o gulo ng buhok o damit, pwede kayo magbigay ng komento kasi kaya yung ayusin ng isang tao sa loob lang ng 10 segundo. Pero kung may kinalaman sa timbang, itsura ng muka, kapansanan, o mga bagay na mahirap mabago agad, huwag kayong magsalita basta-basta. Ang lakas niyo pong mag-body shaming, lahat na lang kailangan yung punahin. Ang sinasabi namin dito, mga biro lang. Hindi naman ibig sabihin na sinabi na namin yun, panlalait na kaagad. Katuwaan lang, ikaw naman. Ang katuwaan po, hindi nagiging dahilan para bumaba ang kumpiyansa ng isang tao. Kung yun ang kinatutuwa nyo, ay malamang po kayo na talagang may problema. Isa pa, nagsasabi lang din naman kami ng totoo. Hindi naman yun panlalait. Hindi po lahat ng bagay dapat sabihin nyo. Hindi po porke totoo kailangan iparinig nyo yun sa tao na yun. Ako po, hindi nyo na kailangan pagtawanan ng mukha ko. Ang timbang ko, dahil bago nyo po yan sabihin sa akin, alam ko na po yun. Itong timbang ko, mukha kong baboy, opo, alam kong sobrang tabako. Itong mukha ko na namumula at nangangamatis, alam ko rin po. Hindi na para pagtawanan pa. Nakakainis na kayo Lahat na lang kasi kailangan maging biro sa inyo. Ay aba, ewan ko na lang po kung anong pwedeng mangyari sa inyo na sa susunod. Kayo naman ang pagtatawanan at lalaitin ng mga tao. Huwag sana bumaba ang kumpiyansa nyo sa sarili. Matapos yung sabihin ng dalaga, agad na rin siyang umalis. Ayaw na niyang lumala pa ang pagtatalo nila. Dahil kahit na paano ay may natitira pa rin siyang paggalang sa dalawa. Pero ang mga salita na binitawan niya kanina, tila ba naging baliwala lang sa mag-asawa. Sa mga lumipas pang araw, kung sino-sino na naman ang pinagtatawanan nila. Isang hapon, umuwi si Junjun. Naabutan niya ang dalawa na halos hindi na matigil sa pagtawa. Ang sabi ko nga sa kanya, yung bibig niya may hangin siguro na pumapasok. Paano? May bintana yung ngipin niya. Ang laki ng mga pagitan. Yung ganun nga kay Melay. Ay, naalala ko yun. Kada nagsasalita nga siya noon, tumatalsik yung laway niya. Oh, andyan ka na pala, Junjun na payat. Kumain ka na doon, may itinabi kaming ulam mo. Ano pong pinag-uusapan nyo? Si Tita Marites mo. Kasi kanina lang ulit namin nakita Di ba ilang buwan yun nawala? Tapos tawan-tawa kami kasi nakita na naman namin yung mga ngipin niya. Tapos nakawig pa yata siya. Para bang kumikislap yung buhok niya kasi ayaw niyang aminin na nakawig siya. Siguro nagpakalbo yun Kutuhin yun noon Kaya po nakawig siya kasi may cancer po siya. Kaya ang tagal niya rin pong nawala. Ay, totoo ba? Hindi niya na ikwento. Nilihim po kasi nila yun. Bali ako lang at ibang mga pinsan kong nakakaalam. Bali ang sinabi lang nila nasa bakasyon pero nagpapagamot po. Sa pagkakaalam ko po ngayon, parang hindi na po maaagapan talaga yung cancer niya Kaya bumalik na lang ako dito para makasama ang ilan sa mga kamag-anak. Kaya ayun po, kalbo na po talaga siya. Hindi lang tinatanggal ang wig kasi takot na pagtawanan. Ah, ganun pala. Kawawa rin siya. Hayaan na pala natin, wag na nating biruin. Sige, iba na lang. Si Carmela. Yun na lang, yung babaeng mukhang sisiw sa dami ng kulay ng buhok. Iniwan na lang ni Junjun ang mag-asawa. Sa totoo lang, ilan sa mga pinagtatawanan at biro nila ay masyadong mababaw. Kahit na hindi naman nakakatawa ay nakakatawa na sa kanila. Hanggang sa dumating ang isang araw na nagising na lang si Cecil na namamagana ang isa niyang paa. Lumaki talaga ito. Paano yan? Mukhang bola pa naman sa pamamagayang paa mo. Hindi ka na makakalakad ng maayos dyan. Iika-ika ka na yan. Parang buntis na unanutong pa ako. Wag mo nga muna akong patawanin. Ang sakit kaya.
Ay, namamaga. Nakaapa ka yata ng engkanto niyan eh. Inuman mo na lang ng gamot. Yung isang paa mo namamaga. Yung kabila naman parang luya ang mga daliri. Ano ba kasing pinaggagawa mo niyan? Ang kapal mo naman. Ikaw nga, mukha mo yung namanas eh. Yang noo mo parang pwede ng pagsalaminan dahil sa kintab. At least ako nakakalakad pa ng diretso. Eh ikaw, di ka na dyan makatayo. Eh at least ako, maganda pa rin naman. Na itatago ang paa. Eh ang muka, para kang binugbog ni Pacquiao. Mukha kang avatar. Tingnan mo, yung mata mo parang luluwa na rin. Ano ba nangyari sa'yo? Parang pinasabugan ng bomba yan. Sabog! Ang sakit nito. Baka nakagat ng ipis ano. Punta na lang tayo ng doktor. Pareha silang bigla na lang nagkasakit. Mas lalong lumalaki ang pamamaga ng paa ni Cecil habang si Danilo naman ay mukha ang namamaga. Ang mga mata niya ay lumalaki. Nananakit din yon ng biglaan kaya ang akala nila ay mahuhulog na. May iniinom silang gamot pero hindi pa rin nawawala ang pamamaga sa kanila. Umabot pa sa punto na malapit na silang magpa-opera pero hindi pumayag ang kanilang mga anak. Sinabi na hintayin silang makauwi bago sila magdesisyon dahil baka kung ano lang ang mangyari sa kanila. Isang gabi, nagising si Cecil. Kinakalabit niya ang asawa niya. Wag ngayon love, tsaka na lang. Masakit ang mga mata ko eh. Baka hindi ko matutukan yung gusto mo. Hindi yun. Ang sakit ng paa ko. Aray. Parang kinakalikot ng engkanto. Ang sakit. Namamanhid na parang may kuryente. Oh, anong gagawin ko dyan? Putukin na lang kaya natin, no? Baka nananayan na naipon. Huwag ka nga tumingin sa akin. Natatawa ako sa mata mo eh. parang isang ugat na lang ang nakakabit dyan para hindi mahulog. Aray, natatawa ako. Ano ka ba? Aray, sakit ng paa ko. Ano bang gusto mo? Saan ako titingin? Alangan naman dito ako sa likod mo tumingin para di mo makita ang mata ko. Di mas lalo kang natawa niyan. Mukha naman akong baliw na nakikipag-usap sa hindi nakikita. Tingin nga ako ng paa mo. Ano ba yan? Parang sobra naman ang pamamagaan yan. Tapos yung mga daliri mo, ang liliit pa. Huwag ka nang magulo. Patawa ka ng patawa sa akin eh. Nasasaktan na nga ako. O sige, kukuha muna ako ng gamot. Saan ba nakalagay? Ang laki na nga ng mata mo, hindi mo pa makita. Andyan lang yun. Bilisan mo naman na, ang sakit na kaya nito. Hindi ko naman kaya yan ng mabilisan. Matanda na ako eh. Aray, ang sakit na rin ng mga mata ko. Teka nga lang, hindi na kasi nakakakita ng sexy eh. Sexy pala ha. Aray, kapag sinipa ko sa'yo tong paa ko, naku, tanggal yung mata mo. Hindi mawari kung nais bang tumawa ng dalawa o iiyak sila sa sakit na nararamdaman nila. Dinadaan na lang nila sa tawanan ng lahat dahil kahit naman uminom sila ng gamot, hindi sila gumagaling. Isang linggo ang lumipas, laging nasa bahay ang dalawa. Pero kahit na ganon, hindi pa rin maalis sa kanila ang panlalait sa mga nakikita nila sa social media. Hey, tingnan mo tong picture ni Carlita. Para siyang kinulang ng bakuna nung bata pa siya. Tabingi yung uso eh. Ayan ka na naman. Tawa ka na naman ng tawa niyan. Mamaya, sasakit na naman yung paa mo. Huwag ka nga titingin sa akin. Natatawa talaga ako sa mata mo. Doon ka, tumalikod ka sa akin. Mukha kang zombie na... Mukha kang zombie na vegetarian. Aray. Sumakit na naman ang paa ni Cecil sa katatawa niya. Kasabay naman nun ay sumakit din ang mata ng kanyang asawa sa katitingin ng mga nakakatawang litrato.
Kahit na mas ramdam nila ang sakit, pinangunahan na lang nila ng tawa. Ilang oras lang din naman ay bumalik na sa maayos ang pakiramdam nila. Ibig lang sabihin nun, balik na naman sila sa paghahanap ng lalaitin. Meron na palang boyfriend si Melanie. Tingnan mo ito. Boyfriend niya yan? Si Shrek yan, di ba? Ano yan, Shrek at Fiona? Bagay sila niyan. Bigati ng pamilya na mabubuo nila. Literal na happy big family. Ang bibigat eh. Paano yan? Kawawa naman yung kama niyan. Baka magiba. Akala ko mataba na siya eh. Mas mataba pa pala yung pipiliin niya. Sagana yan sa handaan. Imbis na tag-isang paper plate, magiging tag-isang bilao. Timbangan mismo ang matatakot sa kanila. Ano ba yan? Tawan-tawa na naman ako. Teka nga, bibili muna ako ng pagkain natin. O, dito ka na muna ha. Ala ka naman sumama ka pa sa akin. Baka bukas pa tayo makauwi niyan eh. Hindi ka na makakalakad dyan. Hindi pa nanganganak yung paa mo. Baka naglilihin na yan ah. Animal ka! Binati mo na naman. Sasakit na naman to mamaya. Ay, ingat ka sa labas ha. Huwag kang yuyuko, baka mahulog yung mata mo. Wala si Junjun nung mga oras na yon, kaya sila lang mag-asawa ang magkasama. At wala silang pagkain sa bahay. Bilang si Danilo lang ang may kakayahang lumabas, siya na ang bumili ng kanilang makakain. Habang nasa labas siya, nakasabay niya pang bumili ng pagkain si Melanie kasama ang kaibigan nito. Kaya pala nagbebenta sila rito ng alamang. Meron pala tayong manggang bisita. Buti, hindi ka nahihirapan yan, be, ano? Siguro kapag nag-aaway kayo ng kapatid mo, isa lang ang binibigyan na kutsilyo sa inyo. Eh kasi yung baba mo palang patalim na eh. Alam niyo po, Tito, may problema rin naman po sa itsura niyo eh. Mukha po kayong adik na sumabog yung mata kasi laging dilat. Paano ba naman kasi hindi yan halos luluwa? Wala naman kayong ibang ginawa kundi ang tumingin sa itsura ng ibang tao. Siguraduhin niyo po muna na perfect kayo bago kayo manlait, ha? Hoy, nandiyan ka pala, Melanie. Eh, pasensya ka na ah. Akala ko sinigang na butanding eh. Hindi pa ako kumakain. Nauta na kaagad ako eh. Kumusta na ba si Shrek? Sinong Shrek? Eh di yung boyfriend mo. Ikaw si Fiona, di ba? Hindi yun si Shrek. Yan ang hirap sa inyo eh. Dapat mas malala pa dyan ang dinaranas nyo para naman hindi na kayo makapanlait ng ibang tao. Tara na nga, mamaya na lang tayo bumili ng ulam. May taong nakakainis dito. Kung makapanlait, akala mo kung sino. Ganun talaga, yung may kapansanan pa ang malakas mamuna ng ibang tao. Sa ilang buwan na lumipas, walang nagbabago sa kalagayan ng mag-asawa. Gusto na rin umuwi ng mga anak nila pero sadyang abala sila sa trabaho ng mga panahon na yon at hindi nila maiwan. Isang hapon, magkasama sa sala ang mag-asawa. Nagtatawanan sila at nag-aasaran nung umuwi si Junjun. Ito na po yung pinabibili niyong ulam. Kanino mo yan binili? Doon ba sa apo ni Aling Bebang? Yung sa panguna babae? Opo, doon po sa sinasabi niyong bilihan. Maghahanda na po ako ng pagkain para makakain na rin po kayo at makainom ng gamot. Ay, oo nga po pala. Nagtatanong si Tita Beng kung makakapunta raw po ba kayo sa binyag ng apo niya. Sino bang apo niya? Ah, yung mahabang uso. Ah, sige. Kamo, pupunta kami. Hindi pa pala kami nakakabili ng regalo. Pwede ba bago ka umuwi bukas, bili ka ng damit? Daan ka na lang muna sa mall. Eh ano ba yun? Babae ba yun o lalaki? Parang sa mga picture mukhang lalaki. Babae siguro. Mikay ang pangalan eh. Kapag lalaki yon, di Mikoy. Sige, sana magaling na ako nun para makalakad na ako. Maiwan ka na lang kaya rito. Uwian na lang kita ng mga panlalait na kwento. Ayan ka na naman. Tumigil ka. Kapag nasosobrahan pa naman tayo sa pagtawa walang nangyayari kundi sumakit itong mga punyeta sa katawan natin. Tumigil ka na nga. Huwag ka tumingin sinabi. Nakakabuisit ito. Bakit? Wala naman akong ginagawa. Ang pangit mo kasi. Doon ka umarap. Sisipain talaga kita.
Nanunood lang si Junjun habang nakikita niyang nagbibiruan ang mag-asawa. Naririnig niya rin na kung paano sila manlait sa ibang tao, ganon din nila laitin ng isa't isa. Mukhang naiintindihan na niya kung bakit ganon ang ugali ng dalawa. Na nasanay sila sa laitan kaya akala nila ay yun din ang biro na kayang tanggapin ng ibang tao. Nung sumapit na ang araw ng pupuntahan nilang binyag, lumala ang pamamaga ng paa ni Cecil. Umaga pa lang ay namimilipit na siya sa sakit, pero sumama pa rin siya sa dalawa. Lola, dito ka na muna ha. Kukuha ako ng pagkain mo. Hoy, ang kapal ng kalyo ng mata mo ah. Anong lola? Mas matanda ka sa akin. Tingnan mo, uugod-ugod ka na nga. Naka-wheelchair lang ako dahil hindi ko maiapak tong paa ko. Kapag ako talaga nainis sa'yo kahit masakit tong paa ko, tanggal yung mata mo kapag sinipa kita. Ay, tita, yun pala ang anak ni na Tito Hiro. Alin dyan? Ang daming bata eh. Hindi ko yun masyadong kilala. Ang laburi ng mata ko. Lumililaw lang to kapag may lalaitin ako. Yun po, yung naka-green. Teka lang, tawagin ko po. Mahiyain din po kasi yun. Naiwan mag-isa si Cecil. Pero kahit na hindi siya makalakad ng maayos, gumagala naman ang mata niya sa paligid. Natatawa na siya kahit na hindi niya pa nasasabi sa asawa kung ano ba ang kanyang nakikita. Mag-isa lang siya pero halos lahat na ng tao na nadaanan ng mga mata niya ay may panlalait na agad. Ang pangit naman nun. Akalain mo yun may makalumang tao pa pala sa panahon ngayon. Parang nahukay sa bundok eh. Parang kahit anong buo ng araw mo kapag nakita mo yon sira na agad ang buhay mo. Grabing kapangita naman yun. Isa pa tong bakla na to. Parang tikbalang na nakadress. Parang sirang gamit na ayaw pang itapon. Ano ba naman ang mukha ng mga ito? Binyag ba to ng engkanto at mga pangit na nilalang ang imbitado? Mali ata tong napuntahan ko ah. Ayun pala yung amoy putok kanina. Kung nakakalakad lang ako, bibili ko ng tawas at deodorant, bibigay ko talaga sa kanya para gamitin niya ng sabay. Malayo pa lang nanununtok na ang amoy. Maya-maya pa, bumalik si Junjun kasama ang pinsan niyang si Toto. Mag-isa pa rin nung mga oras na yon si Cecil, kaya umaasa si Junjun na wala siyang ibang maririnig na panlalait. Ay, si Toto na ba yan? Bakit naman ganyan ang itsura niyan? Parang napalitan ata sa ospital yan ah. Ang pangit ah. Mukhang baklang ulik ba? Sure ka ba na si Toto yan? Hindi naman kahawig ng mami at daddy niya. Ang pogi at ang ganda nung dalawa, tapos ganyan. Baka nga napalitan yan ano? Kasi nagkasunog nun sa ospital eh. Tapos baka iba yung naibigay sa mami niya. Si tita naman di nalang pinalampas ang bata. Dapat di nyo nalang po sinabi yung ganyan. Baka mamaya mawalan po ng tiwala sa sarili to eh. Ay bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Yun ang nakikita ng mga mata ko. Sige po, doon na lang po muna kami. Hindi na naghintay pa ang binatilyo na magsalita ang kanyang tiyahin dahil umalis sila at nagtungo sa mga pinsan nila. Nang makarating sila doon, ang pinag-uusapan ay sina Cecil at Danilo. Naiinis sila kung bakit inimbitahan pa ang dalawa kahit na alam naman ng lahat kung ano bang ugali ang meron sila. Nakakasira lang daw sila ng araw na dapat ay kasiyahan para sa lahat. Buti nga hindi yan makalakad ngayon. Malamang yan kapag nakakalakad, ay nako, kawawa talaga tayo. Iisa-isahin yan lahat ng insecurities natin. Sasabihan kayo niya na mukhang engkanto. Akala mo naman ang ganda niya. Tapos si Tito Danilo naman, mas malala naman yung manlait. Parang kahit next life mo hindi mo makakalimutan. Ikaw ang kasama nila sa bahay, Jun. Ano ganap nila doon? Ganun pa rin naman, panay pa rin sila lait kung kani-kanino. Pero madalas sila nang nalait sa isa't isa. Nung nakaraan nga, tinawag ni tita si Tito na tarsier na puyat. Tapos ayun, magtatawanan lang silang dalawa. Babawi naman si Tito. Tapos maya-maya nun, mag-iiyakan naman sila sa sobrang sakit ng nararamdaman nila.
Para naman pala silang baliw niyan. Oo, baliw talaga, literal. Pero naaawa ako sa kanilang dalawa eh. Lalo na, lilipat na rin ako ng bahay. May nakita kasi akong upahan na mura lang tapos malapit pa sa school. Nahihiya na rin kasi ako eh. Hindi ako nagbibigay ng kahit na magkano sa kanila tapos nakikitira pa ako. Oh, bakit naman ikaw pa mahihiya at maaawa sa kanila? Sila nga tong makasalanang tao. Isipin mo yun, kung ano-anong panlalait ang sinasabi nila sa ibang tao. Saka tama lang yung nangyayari sa kanila na ganyan, no? Alam nyo, ito sa akin lang to. Kasi ako yung nakasama ko talaga sila ng matagal na panahon sa isang bahay eh. Matagal na yon kahit wala pang 1 taon. Kasi wala naman sa inyong kayang tumagal kahit 1 araw, di ba? Pansin ko lang, kung tutuusin, kung talagang titingnan at kikilalanin natin sila tito at tita, makikita natin na tingin ko yun ang paraan nila para makalimot sa lungkot eh. Makalimot sa lungkot? Hindi naman malungkot yung dalawa na yan. Kita mo kahit na walang nakakatawa tawa sila ng tawa. Tapos lahat na lang biro sa kanila. Lahat talaga ng makikita nila kahit na wala namang mali. Hahanapan nila ng pwedeng ilait. Ganun ba kalala? Pansin ko kasi iba yung biro nila eh. Kasi di ba ibang generation nila. Pansin nyo, mga matatanda ang madalas na tumatawa sa kanila, di ba? Kasi sila yung nakakagets. Parang ano yan eh. Alam nyo nung panahon nila, naging normal ang body shaming. Normal yung pagkakaroon ng palayaw na base sa kapansanan nila. Tulad ni Tito Arnold. Di ba ang palayaw sa kanya, Arnold Pungkol? Tapos ang lambingan nila asaran. Kasi parang noong panahon nila, wala silang sapat na kaalaman. Yung trauma nila nagiging biro para hindi maging masakit. Yung epekto nun sa emosyon nila, parang bitbit pa rin nila hanggang ngayon. Di ba? Iba talaga ang definisyon ng biro noon eh. Kumpara ngayon na aware na mga kabataan, kaya iba na yung nagiging takbo ng mga biruan. Alam naman nating mali, alam ko rin yun. Nakakainis naman talaga. Pero feeling ko kapag natutukan na ipaliwanag sa kanila yon, maiintindihan nila yon. Makikita nila kung ano yung mali. Kung ano yung pagkakaiba ng biro sa panahon nila at biro sa panahon natin. Kaya hirap din akong ma-judge sila minsan eh. Masama sila magbiro, oo. Pero hindi sila masamang tao. Hindi nakakibo ang mga kausap ni Junjun. Para bang mabilis din nilang naunawaan kung ano ba ang nais na iparating ng binatilyo. Ilang araw pa ang lumipas, palala ng palala ang nangyayari sa dalawang matanda. Hindi na nakakakita si Danilo habang si Cecil naman ay hindi na makakilos. Hindi na sila makalabas ng bahay. Nasa loob na lang sila ng kwarto madalas. Halos minu-minuto rin naman kasing sumasakit ang kung ano sa katawan nila. Naghahanap din ng tamang panahon si Junjun kung paano siya magpapaalam dahil aalis na nga siya sa poder ng tiyahin at tiyuhin. Hanggang sa isang umaga, habang sabay-sabay silang kumakain. Nganga ka. Ayan. Ang laki ng bibig mo para kang isda. Nguyain mo yan maigi ha. Baka mamaya sumakit na naman ang tiyan mo. Napakabaho mo pa namang umutot. Parang may gera palagi eh. Sabog kong sabog. Pagkain ba to? Baka mamaya ginagaya mo yung prank sa TikTok ha? Wala akong malasahan. Oh, grabe ka naman, love. Wala nga tayong tissue. Anong ipapakain ko sa'yo? Isa pa, hindi mo rin naman nakikita. Ayos na yon. Yan, sa sobrang sama ng ugali mo, nauna ka nang nabulag. Wala ka nang makikita na sexy na babae. Panay ka kasi noon sa TikTok eh. Ayan, karma mo na yan. Ginagamit mo kasi yung mata mo sa panlalait din ng mga tao. Ngayon, bulag na ako. Baka naman takbuhan mo ako ha? Ay, hindi ka nga pala nakakalakad. Paano ka nga naman makakatakbo ano? Gapang-gapang ka na lang, ganon. Hay, kapag ikaw sinipa ko dyan, malalaman mo talaga ang hinahanap mo. Malaki tong pa ako, lalagapak talaga dyan sa kakapiranggut mong katawan. Tita Cecil, lilipat na po pala ako ng bahay. May nakita po akong upahan. Mag-working student din po ako, kaya may magiging allowance po ako. Sa susunod na linggo, lilipat na po ako. Working student? Hindi na nga maganda ang grades mo. Bakit? Ayaw mo na ba rito? Baka hindi na rin niya kinaya ang mga panlalait natin. O baka iba na talaga ang ugali natin, ano? Hindi ka rin namin masisisi.
Hindi lang naman ikaw ang unang tao na nagkaganyan dahil sa amin. Hindi naman po sa ganon. Nahihiya na rin po kasi ako sa inyo eh. Saka kaya ko naman po kasi yon. Matanda na rin po ako. Ayaw ko po umasa sa ibang tao kahit sabihin pa po na kamag-anak ko. Wala naman po akong problema sa inyo eh. Sadyang desisyon ko na lang po talaga ito. Siya. Sige, kung yan ang pasya mo. Bukas, isend mo sa akin ang GCash mo. Magsesend ako ng pera. Pang-allowance mo na lang din. Mahirap ang walang pera ngayon. Baka mamatay ka sa gutom. Baka maging dilat lalo yung mata mo. Ang payat mo na nga eh. Baka mas malala pa sa butiki ang maging kamukha mo. Magdala ka na lang din ng grocery. Hindi rin naman namin yan agad mauubos. Nagpasalamat si Junjun sa kabaitan ng kanyang mga kamag-anak. Kahit na sinasabi ng iba na pambawi lang yon sa pagiging mapanlait ng mag-asawa. Ilang araw pa ang lumipas. Naiwan na naman sa bahay ang dalawa dahil umalis na si Junjun. Hirap silang makakilos dahil wala ngang makita si Danilo habang hindi naman makalakad ang kanyang asawa. Kaya nanguha sila ng taong mag-aalaga sa kanila. 3 beses pa nga silang nagpalit dahil hindi tumatagal ng 1 linggo ang nakukuha nilang tao. Hindi kinakaya ang panlalait nila. Hanggang sa isang may edad na babae na ang naging bantay nila. Para bang walang pakialam ang babae na yon kahit na anong panlalait na gawin sa kanya. Maayos din kung magtrabaho ito. Sa tagal na nanatili sa loob ng bahay ang mag-asawa, hindi na sila masyadong nakakapanlait. Madalas kasi natungkol na lang sa kanilang dalawa. Isang hapon, habang nahihirapan sila sa sakit na nararamdaman nila, sinabi ng nag-aalaga sa kanila na baka hindi lang simpleng sakit ang meron sila. Marunong daw itong makakita kung ang isang tao ay ginagamitan ng itim na kapangyarihan. Pinaliwanag nga niya na mukhang may nagpakulam sa kanilang dalawa. Lalo na't kakaiba ang naging sakit nila na hindi rin naman matukoy ng doktor at hindi sila tinablan ng gamot. Hindi naman totoo yung kulam-kulam na ganyan. Kahit naman may katandaan na ako hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Ano lang yan, baka gawa-gawa lang ng mga tsismosa. Totoo ata yun. Tanda mo ba si Nanang Lusing? Di ba mangkukulam yun noon? Mukha rin yung nasa kadiliman kasi puro libag. Pero ayun, totoo na mangkukulam yun. Kaya ayun, naniniwala talaga ako na may totoong mangkukulam. Sinabi ng babae na pwede niyang tulungan ang mag-asawa. Doon nga lumabas na may nagpakulam sa kanila. Galit daw ito sa kanila. At malaki rin ang posibilidad na kilala lang din nila ang gumawa nun. Hindi lang makapagbigay ng eksaktong pangalan ng babae, lalo na't hindi naman yon sakop ng kakayahan ng manggagamot. Sinabi niya lang na maaaring nagawa nila ng masama ang tao na yon, kaya umabot na sa punto na ipinakulam sila para lang makabawi sa mga nagawa nila. Ang hirap naman hulaan kung sino ba yan lahat naman ang kakilala namin galit sa amin. Kasi nga, mapanglait kami na totoo rin naman. Paano kaya kami gagaling yan? Baka ulit-ulitin lang nila ang pangungulam sa amin. Dami pa naman nila. Baka naman manawa na ang mangkukulam kung puro na lang pangalan namin ang nasa listahan. Tutulong daw ang babae na matanggal ang kulam nila, pero dapat ay maging sila ay kayang tumanggap ng pagbabago. Noong una, nahihirapan pa ang mag-asawa kung may babaguhin ba sila sa pag-uugali nila. Lalo pat sanay na silang sabihin ang anumang nakikita nila, kahit pa nakakasakit ito ng ibang tao. Pero habang tumatagal, lalo silang nahihirapan. Ipinangako na lang nilang kahit na kailan ay hindi na nila uulitin ang panlalait. Mabait naman ang tumulong sa kanila pero matagal pa bago sila gumaling. Masakit pa rin ang mata ni Danilo, pero kahit na paano ay nakakaaninag na siya. Habang si Cecil naman, namamaga pa rin ang kanyang paa pero hindi na ito sumasakit pa. Balita ko kahapon, tumawag sa iyo si Hermie.
Oo, nagtanong siya kung makakapunta ba tayo sa birthday nung apo niya. Ang sabi ko, titingnan pa kako natin kasi hindi pa natin alam kung kaya ba natin. Magpapagaling na muna tayo. At saka magiging masaya yon kapag sila lang ang andoon. Para hindi na tayo kulamin ulit. Sino kaya yung may galit sa atin, ano? Sa dami nila parang hindi ko na alam kung sino magpapakulam sa atin. Hayaan na lang natin kung sino man yon. Baka napasobra nga talaga tayo. Kaya ayon, hindi na lang din niya napigilan ng sarili. Basta ang mahalaga ngayon, maayos na tayo. Makikita ko na ulit ang maganda mong muka. Sa bagay, pwede na ulit kitang tadyakan kapag naiinis ako sa'yo. Maigagalaw ko na rin tong paa ko. Ilang buwan ang ginugol ng dalawa para magpagaling sila. Ilang beses na rin silang tumanggi sa mga handaan na imbitado sila. Inisa-isa rin nila ang mga taong kakilala nila. Humingi sila ng tawad sa anumang nagawa nilang mali. Sa mga panlalait at pagsasalita ng hindi pinag-iisipan. Hindi man nila sigurado kung tatanggapin ba ang paghingi ng tawad na yon. Basta ang alam lang nila ay pinapalaya na lang din nila ang kanilang sarili. Nagsimula silang bumalik sa pagsisimba. Tunay na pagsisimba nang hindi pinagmamasdan ang mga tao sa paligid nila. Nang hindi naghahanap ng kukutyain at pagtatawanan. Nung pauwi na sila, nasa lubong pa nila si Junjun. Buti naman po nakakalakad na kayo kahit paano, tita. Kayo po, tito. Okay na po ba ang paningin nyo? Nakakakita na po ba kayo? Ay oo, maayos na. Pwede na nga akong manood ulit ng mga sexy na sumasayaw sa TikTok eh. Ako rin, okay na itong pa ako para maisipa sa muka. Buti naman po okay na kayo. Ilang beses na kasi kayong hindi nagpupunta kapag may handaan eh. Hinahanap kaya nila kayo ron. Parang kada handaan hindi masaya kapag wala yung kinaiinisan ng mga tao. Hindi masaya kapag walang kontrabida. Bakit? Hindi ba kumpleto ang handaan kapag wala kaming mapanlait na kamag-anak? Ay sayang, nagbagong buhay na kami. Isa't isa na lang ang nilalait namin. Kaya hindi na yan magiging masaya ulit. Ay sayang naman po, nakakamiss pa naman yung mga patutsyada nyo kapag nakakakita kayo ng mga tao. Yung mga comparison nyo, yung tiyanak ba siya na nakariband o kaya kapre na malnourished? Yung mga ganun nyo, mga kakaibang salita na sa inyo lang din namin naririnig. Nakakatuwa pa naman makarinig ng ganun. Sana sa kasal ni Ate Melanie, invite niya kayo. Hindi ko po pala siya natanong tungkol dun. Pero siguro naman, iimbitahan niya kayo. Hindi naman yata yun galit na galit sa inyo eh. Ikakasal na pala yun? Ang galing, buti naman ano? Kanino naman ba siya ikakasal? Doon ba sa dati naming nakita sa pinost niyang boyfriend niya? Di ko kasi alam ang pangalan nun eh. Opo, doon pa rin. Kay Shrek. Hoy, ikaw bata ka ha. Masama yan na nalait ng tao. Baka mamaya may makarinig sa'yo niyan eh. Isipin pa nila na sa amin mo yan natutunan. Hindi kami mapanlait na tao. Bad yun ha. Baka kami pang sisihin ni Melanie niyan eh. Bahala ka kapag tumanda ka na ganyan ang ugali mo. Kaya inisan ka na rin ng mga kamag-anak mo. Kada family reunion magtatago sa'yo yung mga bata. Shrek naman talaga ang pangalan nun, tito. Shrek Maski yata yun. Basta may lahi kasi yun eh, kaya hindi pang Pinoy ang pangalan. Kaya nga ngayon tanggap na ni Ate Melanie na siya si Fiona eh. Ewan ko kung iimbitahan niya kami. Baka natakot na yun eh. Baka laitin pa namin buong pamilya ni Shrek. Pero kung sakali man, sige, pupunta kami kung siya mismo ang mag-iimbita sa amin, di ba? Sana nga po. Hindi naman nagtatanong ang dalawa kung iimbitahan ba sila dahil alam nilang naiinis sa kanila si Melanie. Kahit na tumigil naman na sila sa panlalait sa ibang tao, malamang ay hindi pa ganoong maniniwala sa kanila ang pamangkin. Nagpatuloy ang araw nila. Noong naging maayos na sila, hindi pa rin nila pinapaalis ang nag-aalaga sa kanila nung panahon na kailangan nila. Dahil ngayon na tumatanda na sila, mas maganda kung may iba silang kasama sa bahay. Wala naman yung problema sa kanilang mga anak na nagbabayad.
Hanggang sa 1 linggo ang nakalipas, nagpunta sa bahay nila si Melanie. Ay wow, taray! Parang sumisexy ka ata ngayon. Ano, sarado na ba ang kusina nyo? Baka sira ang kalan kaya di makakain masyado. Numinipis ka ng konti. Hindi na masyadong lumilindol kapag naglalakad ka. For the first time narinig ko rin mula sa inyo na sexy ako. Salamat po. Pumunta talaga ako rito para magbigay ng invitation sa kasal namin ni Shrek. Oh, bakit ka tumatawa? Wala naman kaming sinasabing joke Wala po, natatawa lang ako. Nahawa na yata ako sa inyo. Kahit na hindi naman nakakatawa, tatawanan ko. Pero ayun po, kung gusto niyo lang naman. Pero sana talaga magpunta kayo. Galante pa naman kayo maging ninang. Aba syempre, gusto namin tong ganito. Malamang may mga lechon doon, ano? Kung dati, kinasalan 2 tikba lang. Ngayon, 2 lechon naman, ano? Panalo nito ang mga bisita. High blood talaga sila. Oy, hindi ako ang nagsabi niyan ha. Sa'yo na galing yan. Baka mamaya sabihin niyo na naman ang lalait na naman kami. Nakikitawa lang ako sa sinabi mo. Tapos na ako dyan sa ganyan. Tahimik na muna ang buhay namin. Tama nang kami na lang ang naglalaitan. Okay lang po tita, alam ko naman po. Saka yung mga joke nyo kasing iba parang ngayon ko lang natatanggap. Kaya ngayon lang ako natatawa. Minsan pala funny rin kayo. Kaya lang mas marami yung nakakainis moment. Buti na lang inimbitahan mo kami. Nasabi na rin to ni Junjun. Pero hindi naman kami pwedeng pumunta ng walang invitation. Baka magulat kayo, bigla na lang kaming umaakyat sa gate. Ang boring naman kapag wala kayo. Kapag may handaan kayo ang unang hinahanap. Parang wala kaming kaiinisan kaya wala kaming pag-uusapan. Kasi kapag may nilait kayo, malamang may pag-uusapan din kami. Boring pala kapag walang masamang tao. Grabe ka naman. Buti na lang nagbagong buhay na kami. Baka bigla kaming kunin ni Lord. Itong tita mo na lang ang nilalait ko. Paano, tamad maligo? Kaya ayun, amoy lupa siya. Alam mo yung lupang kahoy na aparador? Ganon ang amoy niya, kaya ayaw kong tumatabi sa kanya Hoy, mas grabe ka naman sa akin, ano? Ang baho ng bunganga mo. Kapag natutulog tayo, akala ko utot ka ng utot. Yung pala, yung bunganga mo yung naaamoy ko. Pasalamat ka, labi-dubs kita. Ayan na naman sila sa landian na yan. Sige na po, alis na ako. Nagdala lang talaga ako ng invitation Gusto ko kasi na andun talaga kayo. Hindi pa naman masaya kapag hindi kayo nakikita ng mga kamag-anak natin. Oo nga pala. Total, andito ka na. Bati-bati na tayo, ha? Kung may nasabi man ako na nakasakit sa'yo, alam ko na marami kaming nasabi hindi lang sa'yo, pati na rin sa ibang kamag-anak at hindi kamag-anak. Kaya humihingi ako ng pasensya. Alam mo naman kapag ganitong edad, matatanda na akala mo hindi nakakasakit ang biro. Parang kailangan laging intindihin. Kahit na alam naman namin na mali na yung biro tinotodo pa rin namin. Kaya pasensya ka na ha. Pasensya na rin po kayo kung nasasagot ko kayo o kaya naiinis ako sa inyo. Sorry din po kung may nagawa ako mali sa inyo. Sana po naging lesson na lang din itong lahat sa atin. Masaya naman ang manlait minsan, pero may mga lait din na nakakasakit Masaya po kayong kasama. Magaganda naman ang mga biro nyo kahit na hindi panlalait sa iba. Sana po makarecover na rin kayo. At makasama pa namin kayo sa maraming family reunion at okasyon. Nagkaroon sila ng maayos na usapan. Nagkapatawaran at nagkaroon ng pagtanggap. Marami na ring nakausap ang mag-asawa na hiningian nila ng tawad. Pero naging misteryo kung sino ba ang nagpakulam sa kanila. Pero hindi naman na nila inalam. Hindi na rin sila bumawi sa tao na yon kahit na sinabi na sa kanila na pwede naman nilang balikan ng kulam. Gusto nilang maging payapa na lang ang lahat. Kung may nakagawa sa kanila ng mali, alam din naman nilang nakagawa sila ng mali sa tao na yon. Humingi na lang sila ng tawad sa ibang tao.
Kasabay nun ay nakikitaan sila ng pagbabago. Marami ang hindi naniniwala na kaya nilang panindigan ang pagtikom ng kanilang bibig sa panlalait, pero nagawa nila. Dahil sa ganong ugali ay nakasundurin nila ang mga pamangkin nilang iniiwasan sila noon. Hanggang sa lumipas pa ang ilan pang mga taon, maraming handaan ang naganap na imbitado sila. Kada may handaan ay sila nga ang isa sa hinahanap dahil masaya silang kasama. Hindi katulad noon na hinahanap para mataguan. Sa pangyayari na yon sa buhay nila, alam nilang marami talaga silang natutunan. Na ang pagbibiro hindi dapat nakakasakit sa iba. Kahit na tingin nila ay nakakatawa ito. Minsan, hindi naman maiiwas sa isang tao ang panlalait. May mga pagkakataong nagiging katatawanan ang kakaiba sa paningin. Nagiging biro lahat ng bago. Ang panlalait ay maaaring magsimula bilang biro, ngunit nagtatapos ito bilang sugat na hindi agad naghihilom. Ang bawat salitang binibitawan na may halong pangungutya ay may kakayahang magpababa ng dignidad, makasira ng tiwala sa sarili at mag-iwan ng bakas na mas malalim pa sa pisikal na sakit. Hindi nasusukat ang kabutihan ng isang tao sa kung gaano siya kahusay magpatawa, kundi sa kung paano niya pinipiling tratuhin ang kapwa, lalo na ang mga mas mahina o mas naiiba sa kanya. Hindi lahat ng ikinatatawa ay tama at hindi lahat ng nakasanayan ay dapat ipagpatuloy. Ang pagiging sanay sa panlalait ay hindi nangangahulugang ito ay katanggap-tanggap. Sa mundong puno ng paghihirap, ang panlalait ay nagiging dagdag na bigat na hindi naman kailangang ipasa sa iba. Ang tunay na pag-unlad ng isang tao ay makikita sa kakayahan niyang matutong huminto, umunawa at magbago. Hindi natin alam ang buong kwento ng isang tao, kaya hindi patas na gawing biro ang kanyang anyo o kalagayan. Ang salitang binitiwan bilang tawa ay maaaring maging sugat na matagal gumaling. Ang panlalait ay hindi tanda ng kasikatan. Ito ay kakulangan ng pangunawa. At ang biro lang ay hindi kailanman sapat na dahilan kapag may nasakta na. Sa huli, ang respeto ang tunay na sukatan ng pagkatao, hindi ang kakayahang mang-insulto. Tandaan na kung may pagpipilian sa pagitan ng pagiging nakakatawa o pagiging makatao, piliin ang pagiging makatao. Dahil ang mundong may respeto ay mas ligtas, mas magaan, mas masaya at payapang tumawa kung walang ibang taong apektado ng panlalait. Minsan naman talaga may mga panlalait na nagbibigay ng tuwa sa bawat tao. Pero minsan dapat ay ilugar ang paggamit ng mga salita. Dahil sa huli, baka tayo lang din ang magbayad ng mga pagkakamaling nagawa natin. Kayo ba mga apo? Mahilig ba kayong manlait o makitawa sa panlalait ng iba? O kung kayo man ay may mga opinyon tungkol sa ating bagong kwento, maaari kayong magbahagi para amin ding mabasa. Naway may magandang aral kayong natutunan. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo.